Kapag hinawakan mo ng mahigpit, tumatakas. Pero kapag binigyan mo ng kalayaan, kusang bumabalik. Alam mo ba kung bakit ang mga lalaking desperado ay laging naiiwanan? Habang ang mga tahimik na lalaki ay siyang pinipilahan, makinig ka mabuti. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang laruin ang isip ng babae para sundan ka niya. Ang kailangan mo lang gawin ay maging lalaking hindi niya makalimutan kahit anong gawin niya. Ang video na ito ay hindi tungkol sa mga tricks o manipulasyon. Ito ay tungkol sa kung paano mo gagawing hindi ka niya maalis sa isipan gamit ang mga prinsipyo ng Stoicism na napatunayan na sa loob ng libu-libong taon. Kaya makinig ka ng mabuti. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kilala mo ba yung sakit na yan? Yung tipong nag-reply ka agad sa kanya. Nag-isip ka ng mahabang mensahe. Pinag-isipan mo kung anong emoji ang ilalagay. Tapos, scene lang. Walang reply. Tapos makikita mo siya online. Active, nag-post pa ng story. Pero sa'yo, wala, parang hangin ka lang. As doon nagsisimula ang pagdurusa mo. Nagsisimula kang mag-overthink. Ano bang mali sa akin? Bakit ba ang lamig niya sa akin? Dapat ba akong mag-chat ulit? Kaya ano ginagawa mo? Nag-double message ka. Nag-good morning, good night. Nag-send ka ng memes. Tinatanong mo kung kumain na ba siya. Para kang customer service na walang bayad. At ang resulta? Lalo kang naging invisible sa mata niya. Alam mo kung bakit. Dahil naging predictable ka na. Naging sigurado siya na nandyan ka lang palagi. Na kahit anong gawin niya, kahit pagsungitan ka niya, kahit hindi ka pansinin, nandyan ka pa rin, naghihintay sa kanya. At ang babae, hindi sila interesado sa mga bagay na madali nilang makuha. Interesado sila sa lalaking may sariling mundo. Sa lalaking hindi umiikot ang buhay sa kanya. Ito ang masakit na katotohanan na hindi sinasabi ng mga romance movies. Ang desperasyon ay kadiri. Ang paghahabol ay nakakasawa. Ang pagiging too available ay nakaka-turn off. Pero heto ang mas masakit. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka hindi niya pinapahalagahan. Hindi dahil pangit ka. Hindi dahil walang kwenta ka. Kundi dahil ipinakita mo sa kanya na wala kang halaga sa sarili mo. Ipinakita mo na siya ang sentro ng mundo mo. At ang babaeng makakakita noon, mawawala ang respeto niya sa'yo. Ito ang totoo. Ang babae ay hindi humahabol sa lalaking naghahabol sa kanya. Siya ay humahabol sa lalaking may ginagawa sa buhay niya na mas importante pa sa kanya. Pero bakit ka ba naghahabol? Umupo ka sandali at tanungin mo ang sarili mo ng totoo. Mahal mo ba talaga siya? Or takot ka lang na mapag-isa? Kailangan mo ba talaga siya? Or gusto mo lang ng validation na may taong interesado sa'yo? Ito ang tinatawag ng mga Stoic na false attachment. Ang akala mo ay pag-ibig ang nararamdaman mo. Pero ang totoo, takot lang yan. Takot na maging mag-isa. Takot na wala kang halaga. Takot na walang makakamahal sa'yo. Kaya ka naghahabol dahil iniisip mo na kapag nakuha mo siya, magiging kompleto ka na. Na siya ang sagot sa lahat ng tanong mo. Na siya ang magpapasaya sa'yo. Pero alam mo ba ang sabi ni Marcus Aurelius? You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ibig sabihin ang kapayapaan mo, ang saya mo, ang halaga mo, hindi yan nakadepende sa ibang tao. Nakadepende yan sa kung paano mo kontrolin ang sarili mong isipan. Tingnan mo, ang dahilan kung bakit ka dumudurog sa isang babae ay dahil nag-invest ka ng lahat ng emosyon mo sa kanya. Ginawa mo siyang diyosa. Inilagay mo siya sa pedestal. At ang problema sa taong nakapedestal? Nakatingin sila sa iyo pababa. Ang totoo, hindi ka dapat umaasa na isang tao ang magpapasaya sa iyo. Dapat masaya ka na kahit wala siya. Dapat kumpleto ka na kahit mag-isa ka. At doon magsisimula ang lahat. Kapag natutunan mong maging masaya mag-isa, kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo kahit walang validation mula sa iba, doon ka magiging tunay na kaakit-akit, hindi dahil may ginawa kang magic, kundi dahil nagbago ang energy mo, nagbago ang dala mo, nagbago ang tingin mo sa sarili mo. At ang babae, mararamdaman niya yan. Makikita niya na may nagbago sa'yo, na hindi ka na yung desperadong lalaki na palaging naghahabol, kundi isang lalaking may mundo, may layunin, may dignidad, at sa mga oras na yon, siya na mismo ang magsisimulang magtanong, bakit hindi na siya nag-chat? Bakit parang okay lang siya kahit wala ako?
Ano kaya ginagawa niya ngayon? At doon magsisimula ang shift ng power. Makinig ka ng mabuti sa susunod kong sasabihin. Ang sabi ni Epictetus, "He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has." Ibig sabihin, huwag mong habulin ang wala sa'yo. Pahalagahan mo ang meron ka. At ano bang meron ka? Meron kang sarili mong isip, sarili mong katawan, sarili mong pangarap, sarili mong misyon sa buhay. Pero ano ginagawa mo? Pinapabayaan mo yan lahat para sa isang babaeng hindi ka naman pinapahalagahan. Ito ang prinsipyo ng Stoicism. Ang mga bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong pag-aksayahan ng oras. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya. Hindi mo kontrolado kung mag-reply siya sa'yo. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya. Pero alam mo kung ano ang kontrolado mo. Ang sarili mong aksyon, ang sarili mong disiplina, ang sarili mong pag-unlad. Kaya sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iisip kung paano mo siya papansinin, gamitin mo ang oras mo sa paggawa ng sarili mong buhay na kahanga-hanga. Dito papasok ang konsepto ng outcome independence. Ang outcome independence ay ang kakayahang gumawa ng aksyon nang hindi umaasa sa resulta. Ibig sabihin, maging mabuti ka hindi dahil may gusto kang makuha kundi dahil yan ang tama. Kausapin mo siya hindi dahil gusto mong sumagot siya, kundi dahil gusto mo lang makipag-usap. Lumabas ka at gumanda ka hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. At dito ang magic. Kapag ganyan ang mindset mo, kapag wala ka nang inaasahan, doon ka nagiging tunay na attractive. Bakit? Dahil ang babae ay may natural na kakayahan na makaramdam ng desperasyon. Parang aso na nakaamoy ng takot. Kapag naramdaman niya na kailangan mo siya, tatakas siya. Pero kapag naramdaman niya na okay ka kahit wala siya, doon siya mag-iisip. Ito ang sabi ni Seneca. Sometimes even to live is an act of courage. At alam mo ba kung ano ang mas matapang pa sa pagiging desperado? Ang magpatuloy sa buhay mo na parang wala siyang epekto sa'yo. Ang magpatuloy sa pag-unlad mo kahit hindi ka niya pinapansin. Ang maging masaya kahit mag-isa ka. Yan ang tunay na tapang. Yan ang tunay na lakas. Ngayon tanong mo, paano ko ba gagawin yan sa tunay na buhay? Makinig ka. Una, i-cut mo ang constant communication. Tigilan mo na yung pag-good morning, good night every day. Tigilan mo na yung pag-reply agad sa loob ng 5 segundos. Tigilan mo na yung pag-update sa kanya tungkol sa bawat kilos mo. Bakit? Hindi dahil nanlalaro ka, kundi dahil may ginagawa ka sa buhay mo. May ina-attend ka na klase. May iniintindi kang trabaho. May pinag-aaralan kang skill. May fitness goal ka. Ang babae ay hindi bothered sa'yo kung makikita niyang may buhay ka. Pero mabothered siya kung makikita niyang siya lang ang buhay mo. Pangalawa, gumawa ng sarili mong misyon. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang gusto kong makamit sa buhay ko? Hindi romantic relationship, kundi sarili mong layunin. Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang maging fit? Gusto mo bang matuto ng bagong language? Pumili ka ng isa at gawin mo. Araw-araw, walang dahilan, walang excuses. At alam mo ba kung ano ang mangyayari? Magsisimula kang mag-evolve. Magsisimula kang lumaki. Magsisimula kang maging mas interesting. At ang babae na dati ay hindi ka pinapansin, makikita niya yan at mararamdaman niyang parang may nagbago kay kuya parang may glow up. Pangatlo, kontrolin mo ang reaksyon mo. Kapag hindi siya nag-reply, huwag kang mag-panic. Huwag kang mag-assume na ayaw niya na sa'yo. Huwag kang mag-double message. Tanggapin mo na busy siya o sadyang hindi ka priority niya ngayon. At okay lang yan. Dahil alam mo ba kung ano ang pinaka-attractive na trait ng isang lalaki? Ang emotional stability. Ang lalaking hindi nag-overreact. Ang lalaking hindi nagdedrama. Ang lalaking chill lang at may tiwala sa sarili. Ito ang tinatawag na stoic indifference. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin hindi ka apektado ng mga bagay na labas sa kontrol mo. Pang-apat, bigyan mo siya ng space para ma-miss ka niya. Ito ang simple na psychology. Ang tao ay hindi nag-a-appreciate ng mga bagay na laging nandyan. Hindi ang pera. Hindi ang itsura, kundi ang confidence na galing sa self-mastery. Pang-apat, magsisimula kang mag-attract ng mas quality na babae. Dahil ang level ng tao na na-attract mo ay reflection ng level mo. Kapag desperado ka, ang na-attract mo ay mga babaeng nang mamanipulate. Mga babaeng alam na madali kang kontrolin. Pero kapag nag-level up ka, ang na-attract mo ay mga babaeng may substance din. Mga babaeng mature.
Mga babaeng alam kung ano ang tunay na halaga. At panghuli, magiging tunay kang malaya. Malaya sa takot. Malaya sa insecurity. Malaya sa pag-asa na may iba ang magpapasaya sa'yo. At alam mo ba kung ano ang ironic dito? Kapag umabot ka sa puntong hindi mo na kailangan ng babae para maging masaya, doon ka nagiging pinaka-attractive sa kanila dahil ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking kailangan nila. Naghahanap sila ng lalaking gustong makasama nila. May pagkakaiba yan. Ang kailangan ay desperasyon. Ang gusto ay pagpili. Kaya kapag naging complete ka na mag-isa, kapag nag-invest ka sa sarili mo, hindi ka na naghahanap. Ikaw na ang hinahanap. Pero may mas malalim pa akong ibibigay sa'yo. Ang konsepto ng amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Ito ang sabi ni Friedrich Nietzsche, na inspired ng Stoicism. My formula for greatness in a human being is amor fati, that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Ibig sabihin, tanggapin mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Hindi dahil masochist ka, kundi dahil naiintindihan mo na lahat ng karanasan, mabuti man o masama, ay parte ng iyong growth. Kaya kapag hindi ka niya pinansin, amor fati, tanggapin mo. Hindi para magpakamartir, kundi para hindi ka masira ng rejection. Kapag nag-cheat siya, amor fati, tanggapin mo na yon ang tunay niyang kulay at mag-move on ka. Kapag nawala ang opportunities, amor fati, dahil may dadating na mas better. Ito ang power ng stoic mindset. Hindi ka apektado ng external events dahil alam mo na ang kontrol mo ay nasa loob mo lang. Ang konsepto ng memento mori may tandaan na mamamatay ka. Morbid ba pakinggan? Pero ito ang isa sa pinaka-powerful na prinsipyo ng Stoicism. Kapag naalala mo na limited ang oras mo sa mundo, magsisimula kang mag-prioritize ng tama. Mag-aaksaya ka ba ng taon sa paghahabol sa babaeng hindi ka naman pinapahalagahan? O gagamitin mo ang oras mo sa pagbuo ng buhay na ikaw mismo ay proud? Ang memento mori ay nagre-remind sa'yo, walang forever dito sa mundo. Kaya gawing meaningful ang bawat araw. At alam mo ba kung ano ang side effect nito? Magiging decisive ka, magiging focused ka, magiging fearless ka. Dahil kapag naalala mo na hindi ka naman immortal, wala ka ng time para sa drama. Wala ka ng time para sa toxic relationships. Wala ka ng time para sa mga taong hindi nagdadala ng value sa buhay mo. Ang konsepto ng simpathia, ang interconnectedness ng lahat, ito ang stoic belief na lahat ng tao ay konektado. Na walang tao na isla, na lahat tayo ay parte ng isang bigger picture. At ano ang ibig sabihin nito sa relationships? Ibig sabihin, huwag mong personalin ang lahat. Kapag hindi ka niya pinansin, hindi ibig sabihin na walang kwenta ka. Baka may pinagdadaanan siya. Baka hindi lang kayo compatible. Baka may iba siyang priorities. At okay lang yan. Dahil hindi ikaw ang center ng universe. Ang simpathiya ay nagre-remind sa'yo na magkaroon ng empathy, na maging understanding, na hindi lahat ay tungkol sa'yo. At kapag nag-adapt ka ng mindset na yan, magiging mas peaceful ang buhay mo. Dahil hindi ka na nag-overthink, hindi ka na nag-a-assume, hindi ka na bitter. Ngayon, tanong mo, paano ko i-apply ang advanced principles na yan sa pang-araw-araw? Heto ang konkretong action steps. Una, gumawa ng stoic journal. Araw-araw maglaan ka ng 10 minuto sa gabi. Sumulat ka ng 3 bagay. Ano ang mga bagay na kontrolado ko ngayong araw? Ano ang mga bagay na hindi ko kontrolado? Pero pinilit ko pa rin kontrolin. Ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko? Ang practice na ito ay magtuturo sa iyo ng self-awareness. At ang self-awareness ay foundation ng self-mastery. Pangalawa, mag-practice ng negative visualization. Bago ka matulog, isipin mo ang worst-case scenario. Ano ang worst na pwedeng mangyari sa relationship mo? Iwan ka niya, lokohin ka niya, okay, isipin mo yan. Tapos tanungin mo ang sarili mo, mabubuhay ba ako kahit mangyari yan? At ang sagot ay, mabubuhay ka pa rin. Ang practice na ito ay nag-aalis ng takot. Dahil kapag na-realize mo na kakayanin mo ang worst-case scenario, wala ka ng dahilan para matakot. Pangatlo, mag-set ng non-negotiables. Gumawa ka ng listahan ng mga bagay na hindi mo pwedeng ikompromiso. Halimbawa, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa taong hindi ako pinapahalagahan. Hindi ako magiging backup plan ng kahit sino. Hindi ako magiging emotional punching bag. Hindi ako magbebeg para sa attention. At kapag may lumalabag sa non-negotiables mo, walk away. Walang drama. Walang explanation. Just walk away.
Dahil ang self-respect mo ay mas importante kaysa kahit anong relationship. Pang-apat, mag-invest sa 3 pillars of masculinity. Ano ang 3 pillars? Physical, mag-gym ka. Kumain ng tama, matulog ng sapat, alagaan ang katawan mo. Mental, magbasa ng libro. Matuto ng bagong skill. Palawakin ang isip mo. Financial, magtrabaho ng mabuti. Mag-ipon, mag-invest. Build your empire. Kapag matibay ang 3 pillars na yan, hindi ka na kailangang habulin ng babae. Sila mismo ang hahabulin ka. Bakit? Dahil makikita nila na may patutunguhan ka, na hindi ka basta-basta, na may substance ka. Pang-5, mag-practice ng outcome independence sa lahat ng interaction. Kapag kausap mo siya, huwag mong isipin kung magiging girlfriend mo ba siya o hindi. Enjoy lang ang conversation. Be present. Be genuine. Kapag inimbitahan mo siyang lumabas, huwag mong isipin kung papayag ba siya o hindi. Ang importante, nag-offer ka ng opportunity. Kung gusto niya, edi mabuti. Kung ayaw niya, edi move on. Ang outcome independence ay nagtuturo sa'yo na detach from results. Na mag-focus sa process, hindi sa destination. At alam mo ba kung ano ang magic dito? Kapag wala kang attachment sa outcome, nagiging natural ka. Nagiging authentic ka. At yan ang pinaka-attractive na version mo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang isang mahalagang bagay. May dark side ang lahat ng ito. May mga lalaking natututo ng stoicism at psychology, tapos ginagamit nila para maging narcissist, para mag-power trip, para gawing game ang pag-ibig. At yan ang pinaka-nakakadiri na version ng lalaki. Ang tunay na stoic ay hindi nang mamanipulate. Ang tunay na stoic ay nag-a-appreciate ng truth, ng virtue, ng justice. Kaya tandaan mo, ang goal ay hindi maging cold-hearted player. Ang goal ay maging grounded, centered, and authentic man. Ang difference, ang player ay gumagamit ng tao para sa ego trip. Ang authentic man ay tumutulong sa tao na mag-grow. Ang player ay nagsisinungaling. Ang authentic man ay honest kahit masakit. Ang player ay nag-iiwan ng emotional damage. Ang authentic man ay nag-iiwan ng respect at good memories. Kaya piliin mo kung anong lalaki gusto mong maging. Dahil ang character mo ay ang legacy mo. At isa pang babala, huwag mong gamitin ang stoicism as an excuse para maging emotionally unavailable. May pagkakaiba ang pagiging stoic sa pagiging manhid. Ang stoic ay may emosyon pero kontrolado niya ito. Ang manhid ay walang emosyon. Ang stoic ay marunong magmahal pero hindi desperado. Ang manhid ay hindi marunong magmahal, kaya huwag kang maging robot. Maging tao ka pa rin, pero tao na may control sa sarili. At heto ang pinakamalaking lesson na ibibigay ko sa iyo. Ang paradox ng pag-ibig. Kapag hinawakan mo ng mahigpit, tatakas. Pero kapag binigyan mo ng kalayaan, babalik. Ito ay parang hawak mo ang buhangin sa palad mo. Kapag sinara mo ang kamao, tatagas. Pero kapag binuksan mo ang palad, mananatili. Kaya ang secret sa pagkakaroon ng healthy relationship ay hindi ang pag-control, kundi ang pag-let go. Let go ng takot. Let go ng insecurity. Let go ng need na kontrolin lahat. At kapag nag-let go ka, doon mo makikita kung sino ang tunay na para sa'yo. Ang babae na takbuhan kapag nawala ang control, hindi yan para sa'yo, let her go. Ang babae na mas lalo pang lumapit kapag binigyan mo ng space, yan ang keeper. Hold her pero with open hands. Ito ang sabi ni Seneca. Love without freedom is bondage. Freedom without love is loneliness. Kaya ang goal ay magkaroon ng balance. Mahalin mo siya, pero bigyan mo rin siya ng kalayaan. Maging committed ka, pero huwag maging possessive. At yan ang tunay na mature na pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na puro takot, kundi yung pag-ibig na puno ng tiwala. Kaya ngayon, isipin mo ang sarili mo after 1 year. 1 taon mula ngayon nag-invest ka sa sarili mo. Nag-gym ka, nag-aral ka, nag-build ka ng business or career, nag-develop ka ng skills, naging financially stable ka, physically fit ka, mentally strong ka, emotionally mature ka. At alam mo ba kung ano ang mangyayari? Yung babae na dati ay hindi ka pinapansin, makikita ka niya. At mag-iisip siya, wow, grabe yung glow up niya. Parang ibang tao na siya. At baka nga mag-message siya sa'yo. Baka nga bumalik siya. Pero alam mo kung ano ang difference ngayon? Hindi mo na siya kailangan. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil nag-move on ka na. Nag-level up ka na. At may 2 scenarios dito. Scenario 1. Tatanggapin mo siya ulit. Pero ngayong beses hindi ka na desperado. Hindi ka na takot na iwan. Dahil alam mo ang worth mo. Alam mo na may choice ka.
Scenario 2, hindi mo na siya tatanggapin dahil habang nag-grow ka, nag-meet ka ng mas better, ng babaeng swak sa level mo ngayon at pareho ng okay ang dalawang senaryo. Dahil nasa position ka na ng power, nasa position ka na ng choice. At yan ang ultimate goal, hindi ang makuha ang specific na babae, kundi ang maging lalaking may choice, may control, may direction, ang lalaking hindi sumusuko sa sarili para sa iba. Ang lalaking hindi nag-sacrifice ng dreams para sa relationship. Ang lalaking balanced, marunong magmahal, pero marunong din pahalagahan ang sarili. Yan ang lalaking tunay na hinahangad ng mga babae. Yan ang lalaking hindi lang attractive sa una, kundi attractive for the long run. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba sa pagiging desperado? Magpapatuloy ka ba sa paghahabol sa mga taong hindi ka pinapahalagahan? O magsisimula ka ng mag-invest sa sarili mo? Magsisimula ka ng maging lalaking may halaga? Ang choice ay sa'yo. Pero tandaan mo, ang buhay ay hindi naghihintay. Ang oras ay tumatakbo. At bawat araw na ginugugol mo sa paghahabol ay araw na nawala sa pagbuo ng sarili mo. Kaya simulan mo na ngayon. Unang hakbang, buksan mo ang notes mo. Sumulat ka ng 3 bagay na babaguhin mo starting today. Pangalawang hakbang, gumawa ka ng realistic plan. Ano ang gagawin mo this week, this month, this year? Pangatlong hakbang, execute. Walang excuses, walang procrastination, just do it. At habang ginagawa mo yan, tandaan mo palagi ang sabi ni Marcus Aurelius, you could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Ibig sabihin, kung ngayong araw na ang huling araw mo, proud ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa buhay mo? Kung hindi, ngayong araw na ang perfect time para mag-umpisa ng pagbabago. Kaya mo yan, kapatid. Hindi mo kailangang laruin ang utak ng babae. Ang kailangan mo lang ay mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Dahil sa sandaling matutunan mo yan, hindi ka na maghahabol. Sila na ang hahabulin sa'yo. At yan ang tunay na dark psychology. Hindi manipulation, kundi transformation. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe ka. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo na kailangan ng reminder na ito. At tandaan mo, kapatid, ang babae ay hindi solusyon sa problema mo. Ikaw ang solusyon sa sarili mong problema. Maraming salamat sa panonood.